Ang bawat pagkakataong magbitaw ng diborsyo, si Liu Ruyan ay may iisang kahilingan. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa akin. Gusto niya lang ang anak naming babae. Dahil alam niyang hindi ko kaya silang iwanin ng anak, hanggang sa araw ng aking kaarawan, nakita ko mismo si Liu Ruyan kasama ang anak at ang dati niyang pag-ibig sa restaurant. Kinakain ng anak ang pastry na dala ni Shikin at nakangiting sinabing, sana si Tyoshi na lang ang tatay ko. Si Liu Ruyan naman ay nakangiting nagdadagdag ng pagkain para sa kanila. Ang kanyang mga mata ay laging nananatiling malumanay na nakatingin sa lalaking nasa tapat. Sa sandaling iyon, bigla kong napagod. Hindi ko sila ginambala, tumalikod at umalis. Pagbalik sa villa, naghanda ako ng kasunduan sa diborsyo. 7 taong kasal ay napalitan ng pagkakanulo ng babae. Panahon na para magising ako. Inilagay ko ang kasunduan sa isang sobre at ipinagbilin kay Liu na ibigay kay Liu Ruyan. Pagkatapos, kinalagkad ko ang maleta at sumakay ng sasakyan patungo sa paliparan. Bandang 9:00 ng gabi, umuwi si Liu Ruyan. Si Wanwan ay nakahawak sa lailayan ng damit ng babae, mabagal ang pagbaba sa sasakyan. Dahil naroon ako, hindi niya talaga gustong umuwi ngayong gabi. Wanwan, bukas ay lalabas tayo sa dagat. Paano kung sumama si tatay at sumunod sa atin? Hindi, tiyak na sagot ni Liu Ruyan. Alam niyang sa loob ng maraming taon ng kasal, basta magpakita siya ng kanyang ugali, hindi ako maglalakas loob na magalit sa kanya. Nang marinig ito, sa wakas ay napanatag si Wanwan. Binago niya ang kanyang dating pagkainis at pumasok ng masayang lumulukso. Sa sala, naalala ni Liu ang ipinagbilin ko. Ibinigay niya ang sobre kay Liu Ruyan. Madam, ito ang iniwan ni Ginoo para sa iyo. Sinabi niya kaninang tanghali na may trabaho siya at umuwi na siya ng bansa. Natigilan ng kamay ng babae habang hawak ang sobre. Umuwi na siya. Hindi niya alam kung bakit bigla akong dumating. Wala rin siyang pakialam. Kahit malaman niyang umalis ako, hindi niya ito pinansin. Si Wanwan naman ay medyo nagulat. Iniisip niya na kung hindi sasama si tatay sa kanilang paglabas bukas, okay lang din nakasama siya sa gabi. At hindi pa tapos ang regalo para kay Tyoshi. Gusto pa niyang tulungan siya ni tatay na gawin ito. Hindi na nagsalita si Liu Ruyan at kasama ang anak ay umakyat na sila. Pagbalik sa kwarto, halos buksan na niya ang sulat na ibinigay ko. Biglang tumawag si Shikin. Pagkasagot niya sa tawag, itinapon niya ang sobre at lumabas. Kinabukasan, nang maglinis si Liu, nakita niya ang pamilyar na sobre sa sahig. Inakala niyang nabasa na ito ni Liu Ruyan, kaya inilagay na lang sa aparador. Sa kabilang banda, bumaba ako ng eroplano. Pag-uwi, umakyat ako agad upang mag-empek. Dala ko lamang ang ilang damit at ang aking mga profesional na libro. Pagkatapos ng kasal, binibigyan ako ni Liu Ruyan ng allowance bawat buwan. Pero dahil ang buong atensyon ko ay nasa asawa at anak, ang karamihan sa allowance na ibinigay niya ay ginastos ko sa kanilang dalawa. Sa nakalipas na 1 taon, dahil halos kasama ni Liu Ruyan si Wanwan sa ibang bansa, bihira na akong makabili ng mga bagay para sa kanila. Ngayon, may natitira pang mahigit 30 milyon sa card. Pera ito na dapat ay akin. Kaya hindi ako nagdalawang isip at inilipat ang pera. Pagkatapos, kinalagkad ko ang maleta at umalis ng hindi lumingon. Dati akong bumili ng bahay malapit sa kumpanya. Regular itong nililinis, kaya madali lang itong tirhan. Bandang 1:00 ng gabi. Pagkatapos maligo, nagpahinga na ako sa kwarto. Biglang tumunog ang nakakatusok na alarm clock, nagising ako ng biglaan. Sandaling blanko ang isip ko. Nang magising ako, saka ko lang naalala na ngayon ay 1:00 ng madaling araw sa Pilipinas. Sa lugar kung nasaan si Liu Ruyan at ang anak, mga 7:00 ng umaga. Karaniwan silang nag-aalmusal sa oras na ito, kaya sa oras na ito ako tumatawag sa anak. Noong una, nang pumunta ang anak sa ibang bansa, hindi siya sanay at marami kaming napag-uusapan. Ngunit habang tumatagal, ang ugali ng anak ay naging pabaya at nainip. Ang alarm clock na ito ay hindi na dapat kailanganin, ako lang ang ayaw bitawan. Sa pag-iisip na ito, mapait akong ngumiti. Nag-alinlangan saglit, pinatay ko ang alarm at natulog. Sa kabilang banda, napansin ni Liu Ruyan na hindi ako tumawag ngayon. Pero wala rin siyang pakialam. Pagkatapos ng almusal, umakyat siya upang magpalit ng damit. Si Wanwan, na dati nang naiinip sa akin, ay lalong ayaw makipag-usap sa telepono. Nang makita niyang hindi ako tumawag ngayon, inakala niyang may abala ako. Lumiko ang kanyang makintab na mga mata, kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Si Liu ay sumunod agad. Senyorita, maaga pa. Pwede pa namang umalis mamaya. Hindi nakinig si Wanwan. Masayang tumakbo papunta sa kotse. Kung tatawag si tatay, kailangan ko na naman siyang kausapin. Ayaw niya iyon. Samantala, pagkagising ko sa umaga, pumunta ako sa Liu Group na pinagtatrabahuhan ko. Dati, para kay Liu Ruyan ako pumasok sa grupo.
Ngayong magdidiborsyo na, wala na akong dahilan upang manatili. Si Jiang Tang ay isa sa mga personal na sekretarya ni Liu Ruyan. Nang makita niya ang resignation letter ko, labis siyang nagulat. Siya ang ilan sa mga tao sa kumpanya na nakakaalam ng relasyon naming dalawa. Noong una akong pumasok, natatakot siya na magulo ko ang sekretarya. Ngunit ang resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Magaling ako sa trabaho, at sa loob ng ilang taon ay naging leader ng sekretariat. At nakita niya ang pagmamahal ko kay Liu Ruyan. Sa totoo lang, hindi inakala ni Jiang Tang na magre-resign ako. Marahil ay may nangyari sa pagitan naming dalawa, o kaya ay pinaparesign ako ni Liu Ruyan. Kahit na sayang, ginawa ni Jiang Tang ang trabaho ng maayos. Tinatanggap ko ang resignation letter. Aayusin ko agad ang papalit sa iyo. Tumango ako at bumalik sa aking pwesto. Pagkatapos ng ilang saglit na trabaho, nag-ulat si Jiang Tang kay Liu Ruyan online. Nang malapit nang matapos ang usapan, sasabihin sana niya ang pagre-resign ko, ngunit bigla niyang naalala na sinabi dati ni Liu Ruyan na ang lahat ng tungkol sa akin sa kumpanya ay dapat sundin ang patakaran. Hindi na kailangang mag-ulat ng espesyal. Nang makita ni Jiang Tang na hindi siya nagsasalita, sumimangot si Liu Ruyan. May iba pa ba? Nagbalik sa sarili si Jiang Tang at mabilis na sumagot ng wala. Inakala niya na si Liu Ruyan ang nag-utos ng aking pagre-resign, ngunit hindi ito binanggit ni Liu Ruyan. Kaya tulad ng dati, sundin na lang ang patakaran ng kumpanya. Pagkatapos ng trabaho, umuwi na ako. Pumunta ako sa palengke upang bumili ng ilang gulay at ilang paso ng halaman sa bahay. Pagkatapos ay naghanap ako online ng mga balita tungkol sa eksibisyon ng teknolohiya. Pagkatapos ay tumawag ako sa telepono. Para sa susunod na buwan na eksibisyon ng teknolohiya, magreserba ka ng isang tiket para sa akin. Medyo malamig ang boses sa kabilang linya. Sigurado ka ba? Sa nakaraang 2 beses, sinabi mo ring magrereserba ka ng tiket para sa akin, ngunit hindi ka dumating kahit minsan. Napakaraming tao ang nagnanais ng tiket na iyon at sinayang mo lang ito. Kung hindi rin ako dumalo sa pagkakataong ito, hindi na ako hihingi sa iyo sa hinaharap. Walang sinabi ang kabilang linya at ibinaba ang tawag. Alam ko na ang ibig sabihin nito ay pumayag siya. Ang hindi ko sinabi ay gusto ko nang bumalik sa kumpanya. Bilang kasosyo sa kumpanya, noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, pinili kong mag-asawa at magkaanak at umalis sa kumpanya. Masyado na akong matagal na wala sa industriya. Kung babalik ako ngayon, hindi ko na makakayanang sumabay sa kanilang takbo. Kaya plano kong alamin muna ang kasalukuyang kalagayan ng industriya, pagkatapos ay magpapasya. Sa mga sumunod na araw, pumasok ako sa oras at umuwi sa oras. Hindi na ako kusang nakipag-ugnayan sa anak ko at kay Liu Ruyan. Siyempre, hindi rin nila ako kinontak. Sa kabilang banda, sa ibang bansa, si Wanwan ay tumatawag kay Shikin tuwing umaga. Sa araw na ito, bago pa man sila matagal na nakapag-usap, bigla siyang umiyak nang walang masabi dahil babalik na si Shikin sa bansa. Pagkatapos makipag-usap kay Shikin, agad na tumawag si Wanwan kay Liu Ruyan. Inay, alam mo ba ito? Sa kabilang linya ng opisina, babae ang nag-aayos ng mga dokumento. Alam ko. Malungkot na niyakap ni Wanwan ang kanyang pink na baboy at umiyak ng walang tigil. Inay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Namimiss ko si Tito Shikin. Ayaw ko nang mag-aral dito. Gusto kong umuwi sa bansa. Mahinahon ang tono ni Liu Ruyan. Inaayos na natin ito. Uwi tayo sa bansa sa susunod na linggo. Tumalon si Wanwan mula sa kama. Talaga? Bakit hindi sinabi sa akin ni Tito Shikin kanina? Kagagaling lang ng bagay, hindi pa namin nasasabi sa kanya. Tuwang-tuwa si Wanwan. Inay, wag mo munang sabihin ito kay Tito Shikin. Kapag nakauwi na tayo, bigyan natin siya ng sorpresa. Pagkatapos ng tawag, sobrang saya pa rin si Wanwan. Bigla niya akong naalala. Sa mga nakaraang araw, dahil hindi ako tumatawag sa kanya, napakaganda ng kanyang kalooban. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bigla siyang nangungulila kay tatay. Sa pag-iisip, hindi niya napigilan at tumawag. Ngunit nang madiyal ang tawag, bigla niyang naisip na pag-uwi sa bansa, naroon si tatay at si Tito Shikin, kaya hindi na siya makakapagkita kay Tito Shikin kahit kailan. Sa pag-iisip nito, biglang bumaba ang kanyang kalooban. Samantala, madaling araw dito sa bansa. Nagising ako dahil sa tawag ni Wanwan. Handa na akong sagutin, ngunit galit na ibinaba ng kabilang linya ang tawag. Bagaman tinalikuran ko ang pag-aalaga kay Wanwan, anak ko pa rin siya. Nag-alala ako na baka may nangyari, kaya agad akong tumawag pabalik. Nakita ni Wanwan ang tawag ko, nag-alinlangan at hindi sumagot. Lalo akong nag-alala, agad kong tinawagan ang landline ng Villa. Mabilis na sumagot si Liu Shen. Agad niyang ipinaliwanag na nasa kwarto si Miss at walang problema. Doon lang ako napanatag. Ngunit bigla akong nagising. Matagal akong hindi nakatulog muli. Sa araw ng pag-uwi, si Liu Ruyan ay naglagay ng huling dokumento sa kanyang briefcase at tumalikod pababa.
Ayos na, umalis na tayo. At ang sobre ng kasunduan sa diborsyo. Simula noong araw na iyon, hindi na ito naalala ni Liu Ruyan. Sa kabilang banda, naglalakad ako ng walang direksyon sa isang malaking campus. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Nakangiting tumingin sa akin si Yongxi. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman. Magdidiborsyo na lang ako. Hindi inaasahan ni Yongxi na maririnig ang ganoong sagot. Pasensya, hindi ko alam. Ano ang plano mo ngayon? Gusto mo bang bumalik sa kumpanya? Medyo nag-alinlangan akong magsalita. May ganoon akong plano. Hindi alam ni Yongxi kung ano ang aking alalahanin, ngunit seryoso siyang nagsabi sa akin. Bahagi ka rin ng kumpanya. Sana ay bumalik ka upang manguna. Nakikita ang seryosong ekspresyon ng kausap. May hirap akong sabihin. Hindi na ayaw ko, ngunit ang larangan ng ay masyadong mabilis ang pag-unlad ngayon. 6 na taon na akong wala sa industriya. Kung babalik ako ngayon, natatakot akong hindi na makasabay sa pag-unlad ng panahon. Sa sandaling iyon, may hinala si Yongxi sa kanyang isip, ngunit hindi niya ito sinabi. Seryoso lang siyang nagsabi sa akin. Okay lang na pansamantalang mahuli. Ang iyong kakayahan at talento ay hindi maihahambing sa karaniwang henyo. Hanggat may puso ka pa sa landas na ito, ang magsimulang muli ngayon ay hindi pa huli. Huwag mong kalimutan na ikaw ang pinakapaboritong estudyante sa buong karera ng guro. Matapos marinig, sa wakas ay ngumiti ako. Huminga ng malalim at tumango. Sige, pumapayag akong bumalik sa kumpanya. Ngunit ang kasalukuyang trabaho ay kailangang may mag-turnover. Marahil kailangan pang maghintay ng ilang panahon. Siyempre, masayang pumayag si Yongxi. Dapat mong malaman na noong panahong iyon, 3 antas akong lumaktaw at nagtapos sa isang lokal na universidad bago pa ako mag-negatibo 18. Ang kumpanya ay itinatag sa ilalim ng aking pamumuno at sa mga unang araw ng operasyon, nakakuha na ng ilang patent. Basta makabalik lang ako, anong masama kung maghintay ng ilang panahon? Nag-usap pa sila ng sandali at pagkatapos ay umalis na. Noong gabing iyon, pasado 12:00, umuwi sina Liu Ruyan at Wanwan sa bahay sa bansa. Binuhat niya ang natutulog na si Wanwan pabalik sa kwarto. Pagkatapos ay bumalik siya sa pangunahing kwarto, doon niya natuklasan na walang tao. Lumuwag ang kanyang kurbata at tinanong ang mayordomo kung nasaan ako. Ang Ginoo ay nagbiyahe para sa trabaho. Noong 2 linggo ang nakalipas, noong ako ay nag-impake ng aking mga gamit at lumabas. Wala siya ng pagkakataong iyon. Ayon sa ibang mga katulong sa villa, dala ko ang aking bagahe nang lumabas ako. Akala niya ay nasa business trip ito, at si Li Irfi ay sumagot lang ng teeth, at hindi na nagtanong pa. Kinabukasan nang dumating si Li Irfi sa kumpanya, ay nagkasalubong kami. Nang makita ko ang babae, biglang tumigil ang aking mga hakbang, at may bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Li Irfi. Akala lang niya ay galing ako sa business trip at hindi na nag-isip pa, malamig na dumaan sa akin at pumasok sa kumpanya. Kung dati, matutuwa ako ng labis kapag nalaman kong umuwi na siya. Ngunit ngayon, matamlay ko lamang pinapanood ang kanyang likuran. Dahil umuwi na siya, ang usapin ng diborsyo ay malapit nang maisaayos, di ba? Pagkatapos, hindi na rin ako nag-isip pa, bumalik ako sa aking workstation at pumasok sa trabaho. Makalipas ang kalahating oras, tumawag si Jing Bian. Magtimpla ng 2 kape at dalhin sa opisina ni Manager Liu. Nang matimpla ko ang kape at dinala kay Li, nakita ko siyang nakaupo sa kandungan ni Effie. Parang naghahalikan sila. Biglang namutla ang aking mukha at si Effie ay mabilis na tumayo. Ang mukha ni Li ay napakapangit. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumunta rito? Pinisil ko ng mahigpit ang tray sa aking kamay. Dumating ako para dalhan ka ng kape. Sige, Sekretarya Shai, isa pang malapit na sekretarya ni Li ang nagkataong dumating. Talagang wala kang kwenta, no? Naiintindihan ko ang kanyang ibig sabihin, sa tingin niya ay ginulo ko si Li at sina Isi, kaya ako pumunta rito sa pamamagitan ng pagdadala ng kape. At ang ekspresyon ng babae ay tila ganun din ang naisip. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sinabi ng miyembro ng malamig, mangyaring umalis ka agad. Ang kamay kong may hawak ng tray ay bahagyang nanginginig, ang kape sa tasa ay tumalsik at nasunog ang aking daliri. Nasaktan ako. Ngunit hindi ako umimik at tumalikod na umalis. Pero 2 hakbang pa lang, narinig ko na naman ang boses ni Li. Kung may susunod na pagkakataon, hindi mo na kailangang pumunta sa kumpanya. Ngunit hindi niya alam na ako ay nag-resign na. Kahit wala itong pangyayari, aalis ako sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Pero alam ko, tungkol sa akin, walang nagmamalasakit dito. Nang maalagaan ko ang sugat, naghanda akong bumalik sa trabaho, nang bigla kong narinig ang mga kasamahan na nagsitsismis. Narinig ko, dumating ang boyfriend ni Manager Liu sa kumpanya. May boyfriend na si Manager Liu. Sino siya? Gwapo ba?
Hindi alam kung sino, pero narinig ko na galing din siya sa mayamang pamilya, sobrang gwapo, at sobrang ganda ng ugali. Ang dalawang kasamahan ay nag-uusap, nang makita akong tumayo, naalala nilang kailangan pa naming bumaba para mag-meeting, kaya tumigil sila. Walang ekspresyon ang aking mukha, tumalikod ako at umalis sa opisina, kasama ang dalawang kasamahan patungo sa meeting room. Nakita ko si ACEV at 4 na senior manager ng kumpanya na naglalakad papunta sa amin. Narinig ko si ACEV na tumawa. Salamat sa mga manager na sumama sa akin sa paglibot sa kumpanya. Magalang siyang nagsalita, pero tila siya na ang may-ari ng kumpanya. Ang mga manager ay ngumingiti rin sa tabi, walang nakitang mali. Nang makita kaming papalapit, agad na sumimangot ang mga manager. Paano kayo maglakad? Paano kung mabangga ninyo si Elishe? Wala talaga kayong disiplina. Ang dalawang kasamahan ko ay palihim na tumingin kay Effie at mabilis na umatras ng 2 hakbang at dumikit sa pader. Nakita rin ako ni Effie. Ngunit agad na malamig na inalis ang tingin at sa piling ng mga manager ay lumayo. Ang dalawang kasamahan ay napahinga ng maluwag. At pagkatapos ay excited na nagsismis, iyon ba ang boyfriend ni Manager Liu? Ang gwapo. Puro mamahaling brand ang suot niya, talagang galing sa mayamang pamilya. Sabi nila at tahimik akong tinanong. Ano sa tingin mo? Marahan kong sinabi, syempre siya ay isang binata mula sa mayamang pamilya. Sa totoo lang, si Effie ay anak sa labas ng aking ama. Noong siya ay 8 taong gulang, ang aking ama ay nagpilit na hiwalayan ang aking ina. Upang hindi magdusa si Effie at ang kanyang ina at pakasalan ang ina ni Effie. Pagkatapos ng diborsyo, ako at ang aking ina ay tumira kasama ang lola at tiyuhin. Narinig ko, para mabayaran ang paghihirap ni Effie, noong bata pa siya, ginugol ng aking ama ang hindi mabilang na pera para palakihin siya. Kaya ang dating anak sa labas na si Effie, akala ko pagkatapos ng pagkabata, hindi na kami magkikita pa. Pero tila lalo pang pinapabora ng langit si Effie. Si Li Erslin, sa unang tingin pa lang kay Effie, ay tuluyan ng nahulog ang loob. Pero malapit na kaming magdiborsyo ni Li Erslin. Kung sino man ang mahalin ni Li Erslin, wala na akong pakialam. Nag-overtime ako hanggang 9:00, nang halos matapos na ang trabaho, tumunog ang aking telepono. Si F.A.T. Dance, ang aking kaibigan, ay lasing na, pinapunta ako sa restaurant para ihatid siya sa bahay. Mabilis kong inayos ang mga dokumento sa aking kamay. Kinuha ang susi ng kotse at umalis sa kumpanya. Makalipas ang 20 minuto, nakarating ako sa destinasyon, bumaba ng kotse. Naglalakad ako patungo sa pintuan, nang mula sa kabilang parking lot ay lumabas ang isang maliit na batang babae. Nang makita ang malinaw na profile ng bata, huminto ang aking mga hakbang. Ano ito? Si Wanwan? Sumama ba siya kay Li Ershif pauwi? Akala ko si Li Ershif ay panandalian lang umuwi para asikasuhin ang mga bagay. Hindi ko inaasahan na sumama pala ang anak. Batay sa pagkakita ko kay Li Ershif kaninang umaga, sa ngayon ay halos 1 araw na silang nakauwi. Pero ang anak ko, mula simula hanggang wakas, ay hindi man lang ako tinawagan para sabihin na umuwi sila. Naisip ito, pinisil ko ng mahigpit ang telepono sa aking kamay. Pinapanood ang masayang maliit na figura na lumulukso sa harap, tahimik akong sumunod. Nang makarating sa kanto ng lobby, si Ifhidime at ang ilang kaibigan ni Li Ershif ay lumitaw sa dulo ng koridor. Agad akong sumilong sa gilid. Pagkatapos ay narinig ko ang anak ko na masayang tumawag ng itito Ifid. At mabilis na tumakbo papunta sa harap, dumapo sa kandungan ni Ehi. Umupo ako sa sopa sa tabi, nakatalikod sa kanila, ginamit ang halaman at likod ng upuan para itago ang aking sarili. Pagkatapos ay nakita ko ang aking anak na masayang nakikipag-usap kay Efi. Si Wanwan ay yakap-yakap pa rin si Shikin na nagmamaktol, Tito Shikin, miss na miss kita. Kung hindi dahil sa araw-araw kitang tinatawagan. Sa mga araw na ito, hindi talaga ako makapanatili sa ibang bansa. Isang maganda at masayang eksena. Para bang sila ang tunay na mag-ama. Masayang hinawakan ni Shikin ang ulo ng batang babae. Miss ka rin ni Tito. Huwag na tayong tumayo rito. Dali, umakyat na tayo para kumain ng cake. Lumalayo ang mga yapak, ngunit ang isip ko ay blanko. Matagal bago ako natauhan. Tahimik na pumasok sa elevator, umakyat para tulungan ang kaibigan pababa. Ang pribadong silid ng pulong ni Echeng at si Liu Ruyan ay nasa iisang palapag. Noong inaakay ko si Echeng sa elevator, natigilan ng kaibigan ni Liu Ruyan na si Licia. Tinanong siya ng kasama niya, ano iyon? Wala lang, parang may nakita akong kakilala. Hindi ko napansin si Licia. Isinama ko si Yecheng pauwi at doon na rin ako nagstay noong gabing iyon para alagaan siya. Kinaumagahan, nagising si Yecheng at nakita ako. Mabilis akong niyakap, salamat sa pagod kagabi. Isang araw, libre kita ng pagkain.
Tinapik ko siya sa balikat, bangon na, maghilamos at kakain na tayo. Lumalamig na ang agahan. Narinig ito ni Echeng, mabilis na naghilamos at naupo sa mesa. Habang kumakain, naglalaro sa telepono. Ngunit ilang sandali lang, nagbago ang kanyang ekspresyon. Umuwi na ba si Liu Ruyan? Sabay abot ng telepono sa akin. Tumingin ako, ito ay mula kagabi. Mga litrato sa social media ng kanilang pagtitipon. Sinasabing ito ay mga litrato mula sa birthday party, ngunit 5 sa 9 na litrato ay mga litrato nilang dalawa ni Shikin. Lalo na noong maghiwa ng cake, sabay silang humawak ng parehong kutsilyo. Kitang-kita na ang birthday party na ito ay espesyal na inihanda ni Liu Ruyan para kay Shikin. Naaalala ang malamig na pagtanggap noong kaarawan ko kalahating buwan na ang nakalipas, napangiti ako ng pilit. Wala na akong pakialam sa kanila. Naghain na ako ng diborsyo kay Liu Ruyan. Narinig ito ni Echeng, lumaki ang kanyang mga mata. Alam niya kung gaano ko kamahal si Liu Ruyan. Noong una, hindi naman niya kinaiinisan si Liu Ruyan. Dahil talagang napakatalino ni Liu Ruyan. Nagtapos ng kolehiyo sa edad na 13, nag-aral sa ibang bansa, at pagbalik ay nagtatag ng ilang pampublikong kumpanya. Maging ang pamilya Liu ay umangat dahil sa kanya sa loob ng ilang taon. Kaya hindi kakaiba na mahal ko si Liu Ruyan para kay Echeng. Ngunit sa pag-iisip kung paano laging mali ang pagkakaintindi ni Liu Ruyan kay Shaihao, at kung paano niya tinapakan ang aking tunay na pagmamahal, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa para kay Liu Ruyan. Ngunit sa mga nakaraang taon, ito ang unang beses na nagsabi ako ng diborsyo. May nangyari ba? Naisip ko, sa huli ay umiling na lang. Wala namang malaking bagay. Sapat na ang pagkadismaya, bigla akong napagod, kaya gusto ko nang makipagdiborsyo. Alam ni Echeng ang aking ugali. Alam niyang kapag nagpasya ako, hindi iyon basta magbabago. At naisip niyang tapikin ang aking balikat bilang aliw, o kailang iyon. Maghiwalay na lang. Hindi karapat-dapat ang babaeng iyon. Pagkakain ng agahan, pumasok na ako sa trabaho. Hindi inaasahang makakasalubong ko si Liu Ruyan. Tulad ng dati, mas lalong lumamig ang kanyang mukha nang makita ako. Tiningnan lang niya ako saglit at inilayo ang tingin. Yumuko ako at mahinang nagsabi, General Manager Liu. Matapos lumayo si Liu Ruyan, saka ako pumasok sa kumpanya. Nang hapon, nag-empake ako ng mga gamit para umuwi ng tama ng oras, nang may isang miyembro ng staff na nagbigay ng dokumento na kailangan daw agarang asikasuhin. Ngunit isang sulyap ko pa lang sa nilalaman, alam ko nang hindi naman ito apurahan. Kung dati, tatanggapin ko ito ng may ngiti. At mangako na gagawin ito sa lalong madaling panahon dahil gusto kong makipagkaibigan sa ilang pribadong sekretarya ni Liu Ruyan. Para mas mapalapit sa kanya. Ngunit ngayong magdidiborsyo na kami, ano pang pakialam ko? Lalo na kahapon, basta na lang ako inakusahan ng miyembro ng staff ng hindi makatarungan. Wala akong ganoon kalawak na dibdib para magkunwaring walang nangyari. Ngayon, hindi ko gagawin ang trabahong ito. Uwi na ako. Nagseryoso ang miyembro ng staff, Secretary Shai, pakiusap ituwid mo ang iyong saloobin sa trabaho. Iniisip mo bang bahay mo ito? Nanatili ang aking ugali, kung may reklamo ka, pwede mo akong tanggalin ngayon din. Biglang natahimik ang miyembro ng staff. Alam niyang nagsumite ako ng resignation letter. Hindi ko siya pinansin at umalis na lang. Namula sa galit ang miyembro ng staff at umalis sa departamento ng sekretarya. Sa oras na iyon, lumapit si Liu Ruyan mula sa malayo at nagtanong kung ano ang nangyari. Dumiretso ang miyembro ng staff, hindi pa tapos ang trabaho ni Secretary Shai, umalis na siya. Kung hindi ka kontento, sundin ang proseso at tanggalin siya. Makikita na walang pakialam si Liu Ruyan sa bagay na ito. Narinig ito ng miyembro ng staff, naguluhan siya. Hindi dahil sa sobrang lamig ni Liu Ruyan sa akin, kundi dahil sa sinasabi niya, tila hindi alam ni Liu Ruyan na nagsumite na ako ng resignation. Hindi ba sinabi ni Jiang Tang na si General Manager Liu ang nagpahintulot kay Shaihao na mag-resign? Magsasalita pa sana siya nang tumunog ang telepono ni Liu Ruyan. Tawag iyon mula kay Shikin. Hindi na siya tiningnan ng babae. Sumasagot sa telepono habang naglalakad patungo sa elevator. Napaisip na lang ang miyembro ng staff na baka nakalimutan ni General Manager Liu dahil hindi naman talaga pinapansin ni Liu Ruyan ang tungkol kay Shaihao. Nang umuwi si Liu Ruyan, kinaumagahan na iyon. Nakasalubong niya si Wanwan na kumakain ng agahan. Tapos na ang enrollment. Bukas ng umaga, pumasok ka na sa paaralan. Kumunot ang ilong ni Wanwan, Mommy, pwede mo ba akong ihatid sa paaralan bukas? Umiling si Liu Ruyan, hindi ako sigurado kung may oras ako. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Wanwan. Tatawagan ko si Tito Shikin mamaya, siya na ang maghatid sa akin sa paaralan. Hindi pa nagsasalita ang babae nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ni Lola Liu ang galing sa kabilang linya, na nagsabing dalhin niya ang asawa at anak sa bahay ng Liu para sa hapunan. Bihira tumanggi si Liu Ruyan kay Lola Liu.
Habang sinasabi sa anak na babalik sila sa bahay ng Liu sa gabi para makita si Lola, kinuha niya ang telepono at tinawagan ako. Sa oras na iyon, kumakain din ako ng agahan. Nang makita ang tawag ni Liu Ruyan, natigilan ako. Hindi na ako natuwa sa kanyang tawag. Sa halip, 2 segundo akong nag-atubili bago sumagot. Inaya tayo ni Lola para sa hapunan ngayong gabi, kaya bumalik ka para makita ang anak mo. Dati, pumayag ako agad sa imbitasyon. Ayoko nang pumunta sa kanila at hindi rin siya magiging masaya kung susunduin ko si Wanwan. Kaya't sinabi ko na lang na ipahatid na lang siya ng driver. Pagkatapos ng trabaho, ako na lang mismo ang magdadrive para sunduin siya. Ito nga ang pinakamadaling paraan, ngunit lagi kong gustong personal na gawin ang mga bagay para kay Wanwan. Nang marinig ito, nagulat si Liu Ruyan. Ngunit hindi na siya nag-isip pa, sinabi lang niyang kisige at pinatay na ang tawag. Nakita ito ni Wanwan at nagtanong, sasama ba si Itay sa atin kay Lola? Nang makakuha ng pagsang-ayon, kunot agad ang noo ng bata. Hindi naman na ayaw niyang makita ang kanyang ama. Nang magising siya kinabukasan pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa bansa. Saka lang niya nalaman na umalis pala ng bansa si Itay para sa trabaho. Sa una, gusto niyang samantalahin ang pag-alis ni Itay para makasama pa si Tyushikin. Pero dahil umuwi na si Itay, hindi na niya maaaring isama si Tyushikin sa paaralan. Bukas ng gabi ang karera ng kotse ni Tyushikin. Tiyak na hindi siya papayagan ni Itay na manood. Naisip ito at nagsimulang magsumamo kay Liu Ruyan. Bukas ng gabi ang karera ni Tyushikin. Pwede bang huwag mong sabihin kay Itay? Nang mapangako ng babae, gumaan ang loob ni Wanwan. Kinagabihan, dala-dala ko ang mga regalo, pumunta ako sa lumang bahay ng pamilya Liu. Nang makita ako ni Lola Liu, umiti siya agad, dumating na si Shihao. Halika rito, umupo ka sa tabi ko. Ngunit si Lola Liu lang ang nakangiti. Ang iba, nang makita ako, ay nanlamig ang mga ngiti. Napansin ko ito pero nagkunwari akong hindi nakita. Ibinigay ko ang mga dala kong regalo sa katiwala na lumapit, at nagtungo kay Lola, tinawag siya. Natuwa si Lola at hinila akong umupo. Bakit ang payat mo? Inaapi ka ba ni Ruyan? Ibinaba ko ang tingin at umiling, hindi po, abala lang po kamakailan. Dahil sa loob ng kalahating buwan, pagkatapos ng trabaho araw-araw. Ang iba'y iisipin na napakahalaga ng trabaho mo. Ang ina ni Liu Ruyan na si Sangkian ay nakaupo sa tabi at malamig na nagsalita, kung sa tingin mo ay nakakapagod magtrabaho sa Liu Group, mag-resign ka na lang. Sapagkat walang pilit sa iyo na magtrabaho doon. Hindi na napigilan ni Lola ang iba na magsalita laban sa akin, ngunit naunahan ko siya. Nagsumite na ako ng resignation letter. Kapag natapos na ang turnover, aalis na ako sa Liu Group. Pagkarinig nito, natigilan sina Sangkian at Liu Yuxiu. Hindi na nakatapos si Lola nang sasabihin, biglang sumigaw si Wanwan at sumubsob sa aking mga bisig. 2 linggo na kaming hindi nag-usap. Masaya pa rin si Wanwan nang makita ako. Marahan ko siyang niyakap at ngunit wala na akong ibang sinabi. At pumasok si Liu Ruyan kasunod ko. Pagpasok, bati muna kina Lola at Sangkian. Pagkakita sa akin, isang sulyap lang at inilihis na ang tingin. Umupo siya sa solo sofa na malayo sa akin. Sumunod si Liu Tingi, ang nakababatang kapatid. Pagkapasok, isang magaan na pagtalon. At umupo ng matatag sa sofa, naghihintay ba kayong lahat sa akin? Si Liu Ruyan ay tahimik at kakaunti ang salita. Si Liu Yuxiu ay masungit, si Liu Tingi naman ang pampasaya ng bahay, at mas malapit sa loob ng kanyang mga magulang. Pagbalik niya, ang bahagyang malamig na mukha ni Sangkian ay lumiwanag, at mas naging masaya rin si Lola. Nang makitang gabi na, inutusan ni Lola na ihanda na ang hapunan. Simula ng kainan, nagkwentuhan habang kumakain. Medyo maganda ang atmosfera. Tahimik akong kumain, nakayuko. Mula nang pumasok si Liu Ruyan. 10 minuto na ang lumipas. Wala kaming nasabing isang salita ng mag-asawa, ngunit sanay na rin ang lahat. Biglang tumingin sa akin si Wanwan, Itay, gusto ko ng hipon. Hindi ako tumanggi. Inihanda ko ang aking chopstick at nagsimulang magbalat ng hipon. Ngunit biglang napahinto si Lola nang makita ang aking kamay, Shihao. Nasaan ang singsing mo? Nang marinig ito, lahat ay tumingin sa aking kamay. Pagkatapos ng kasal, kahit malamig si Liu Ruyan sa akin. Bahagya akong natigilan sa pagbabalat ng hipon, pagkatapos ay mahinahon na nagsalita. Nagmamadali akong umalis kaninang umaga, naiwan ko sa bahay. Ngunit sa totoo'y kasama na ng divorce papers ang singsing sa sobre. Nang marinig ito, umiti si Lola. Ganoon ba? At hindi na muling binanggit ng iba ang paksang ito. Nang gabing iyon, sumunod sila sa nais ni Lola at nagpalipas ng gabi sa lumang bahay. Si Liu Ruyan at si Lola ay nagpunta sa silid-aklatan para sa usapang trabaho. Ako naman ay dinala si Wanwan sa taas para matulog.
Bahagya palang nakahiga, nag-alinlangan si Wanwan at nagtanong, Itay, busy ka ba bukas ng umaga? Ibig sabihin ba ay pwede siyang magkaroon ng misyon? Pwede ba siyang samahan ni Itay sa paaralan bukas ng umaga? Ngunit sa totoo lang, mas gusto pa rin niyang ang kasama niya. Ay si Tio Shikin. Kaya sana kung abala si Itay bukas ng umaga. Umiling ako, hindi, bakit? Nang marinig ito, malungkot na nangunot ang labi ni Wanwan. Wala na. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone. Dahil may oras sina Itay at Inay bukas. Kailangan na niyang sabihin ito kay Tio Shikin. Takot si Wanwan na malungkot at masaktan si Tio Shikin kung malaman nito, kaya iniisip niya kung paano sasabihin. Nakita ko ito at pinagsabihan, sandali lang manood ng cellphone, matulog na. Huwag masyadong matagal, okay? Inis na si Wanwan sa kanyang iniisip at lalo pang nainis sa aking paalala. Itay, lumabas ka na. Pag alas 9:30, papatayin ko na ang ilaw at matutulog. Nang marinig ko ito, sinabi kong good night at umalis na ng kwarto. Agad na sinara ni Wanwan ang pinto at nilock. Siyempre narinig ko ang tunog ng pagkakandado. Iniiwasan ako ng anak ko, malamang may pinag-uusapan siya kay Shikin. Hindi ko na pinag-isipan, tamad na rin akong mag-isip. Bumaling ako at dumiretso na sa aking kwarto. Binuksan ko ang madilim na ilaw sa tabi ng kama para matulog. Bahagya pa lang akong nakahiga. Narinig ko na ang yabag ni Liu Ruyan papasok ng kwarto. Dati, ako ang tatayo para isabit ang kanyang mga damit na hinubad. At masayang hahanapin ang kanyang pantulog. Ngunit ngayon, wala akong balak na bumangon. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Si Liu Ruyan, kahit hindi nag-alinlangan sa aking pag-aalaga noon, ay natural na napansin ang lamig ngayon dahil sa malaking pagkakaiba ng aking pakikitungo. Si Liu Ruyan ay hindi naman nagduda sa dati kong pag-aalaga sa kanya, ngunit ngayong malaki ang pagkakaiba ng pakikitungo ko sa kanya, natural na napansin niya ang aking pagiging malamig. Maaaring isipin na nagdadabog lang ako, hindi siya nalungkot sa kakaibang kilos ko. Tapos na ang papeles para sa enrollment ni Wanwan. Sabihin mo lang na alam ko nang mahinahon nang sabihin ko na ako na ang maghahatid sa kanya sa paaralan bukas ng umaga. Hindi na rin nagsalita si Liu Ruyan. Lumingon siya patungo sa dressing room para kumuha ng damit at maligo. Pinagmasdan ko ang kanyang likuran at medyo gusto kong itanong kung kailan sila maaaring kumuha ng divorce certificate. Ngunit marami talagang ginagawa si Liu Ruyan. Sa kanyang ugali, kung natapos na niya ang lahat ng mga papeles, hindi niya kailangang hintayin akong mauna, siya na mismo ang makikipag-ugnayan sa akin. Pagkatapos ng lahat, si Liu Ruyan ang mas gustong makipaghiwalay. Dahil dito, tahimik akong naghintay ng balita mula sa kanya. Hindi ko siya minadali kahit isang beses. Sa oras na iyon, tumunog ang telepono ni Liu Ruyan at malambing niyang sinagot ito. Alam ko na nasa kabilang linya si Shikin. Sa susunod na sandali, binitawan ng babae ang kanyang kamay sa aparador at sinabing, pupunta na ako dyan. Nang sabihin iyon, mabilis siyang lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Pagkaalis niya, narinig ko ang tunog ng sasakyan. Pumikit lang ako at mahinahong pinatay ang ilaw para matulog. Kinaumagahan, nagising ako bandang 6:30. Ako lang mag-isa sa kwarto, pero wala na akong pakialam. Tiningnan ko ang oras na parang walang nangyari. Nang malaman kong hindi pa nagigising si Wanwan, kumatok ako sa pinto para tawagin siya. Matagal bago niya binuksan ang pinto. Tay, bakit ang lakas ng katok mo? Sumasakit ang ulo ko sa ingay. Nang marinig ko iyon, hindi ako nagalit, sa halip na natili akong kalmado. Malayo ang paaralan dito. Kung hindi ka pababangon, hindi na tayo aabot sa oras. Dahil hindi si Shikin ang maghahatid sa kanya sa paaralan. Ayaw na ni Wanwan pumasok sa paaralan, pero alam niyang hindi siya maaaring maging pabago-bago pagdating sa pag-aaral. Kaya't malungkot lang siyang nagsabi ng alam ko. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sinabing, Tay, tulungan mo akong maglagay ng toothpaste sa sipilyo. Pumayag ako at pumasok sa banyo. Sinamantala ni Wanwan ang pagkakataon na kunin ang kanyang telepono at mag-text kay Shikin para bumati ng magandang umaga. Saka lang siya pumasok sa banyo upang kunin ang kanyang sipilyo at magsipilyo. Noong malapit na siyang matapos, pinainit ko ang tuwalya gamit ang mainit na tubig, piniga ito, at pinunasan ang kanyang mukha. Pagkatapos, binuksan ko ang aparador at tiningnan kung aling damit ang isusuot ngayon. Nang makita iyon, itinulak ako ni Wanwan palabas ng pinto. Tay, ako na ang magpapalit ng damit ko. Lumabas ka muna. Pagkaalis ko, kinuha ni Wanwan ang damit na espesyal niyang dinala mula sa bahay kahapon at isinuot iyon. Ito ay isang napaka-cool at naka-estilong camouflage uniform. Ito ang pinili ni Tio Shikin para sa kanya kahapon. Ngayon ay isusuot niya ito para suportahan si Tio Shikin. Nang maalala niya si Tio, muli niyang kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ito. Maya-maya, kunot ang kanyang noo dahil hindi pa siya nire-replyan ni Tio Shikin.
Nagalit kaya si Tio? Sa pag-iisip na iyon, dali-dali siyang nag-text kay Shikin para humingi ng tawad, ngunit hindi siya nire-replyan ni Shikin. Inayos ko ang aking mga gamit at pinuntahan siya. Wanwan, handa ka na ba? Dapat bumaba na tayo para mag-almusal. Dahil hindi siya nakatanggap ng reply, balis ang hinarap ni Wanwan ang aking pagmamadali. Inis na sabi niya, alam ko na. Tay, pwede ba tumigil ka sa kakasalita? Ang annoying mo, alam mo ba iyon? Matapos sabihin iyon, galit niyang kinuha ang kanyang bag at bumaba ng hagdan. Sinundan ko siya ng walang sinasabi, pero napansin ko na pamilyar ang damit ni Wanwan. Agad kong naisip kung ano ang nangyari. Pero hindi ako nagtanong, natural na bumaba ako para kumain ng almusal. Nang maghahanda na akong umalis, napansin ni Wanwan na may nakalimutan siya at tumakbo pataas para kunin ito. Nakaupo ako sa baba at hinihintay siya. Biglang nag-ilaw ang screen ng cellphone ni Wanwan at ang pangalan sa mensahe ay King King. Natigilan ako. Kahit maliit pa si Wanwan, simula nang magkaroon siya ng cellphone. Lagi kong nirerespeto ang kanyang privacy at hindi ko kailanman tiningnan ang kanyang cellphone. Pero nang makita ko na si Shijin ang nagpadala ng mensahe, nag-alinlangan ako pero kinuha ko pa rin ang cellphone at doon ko naunawaan kung bakit laging galit sa akin si Wanwan. Mabilis kong binalikan ang kanilang mga usapan. Natuklasan ko na araw-araw nagpapadala si Wanwan ng magandang umaga kay Shijin at palagi silang nag-uusap ng matagal. Nang marinig ko ang tunog ng elevator, parang wala akong nakita at ibinalik ko ang cellphone sa dati nitong pwesto. Nang makuha ni Wanwan ang kanyang cellphone, nakita niya ang mensahe ni Shijin. Agad siyang umiti ng masaya. Nang sumakay sa kotse, si Wanwan ay nakaupo sa likuran at nagsimulang mag-chat kay Shijin. Minsan, palihim niya akong tinitignan kung pinapansin ko siya. Nang makita niyang nakatuon lang ako sa pagmamaneho, naging panatag siya. Pero malayo ang distansya ng paaralan. Kaya't pagkatapos ng kalahating oras na pag-uusap, tumigil na sila. Naging masaya na ang mood ni Wanwan at sinabi niya, Tatay, may oras ka ba ngayong hapon? Hindi ako lumingon. Maraming trabaho kamakailan, wala akong oras. Bakit? Ngumiti ng malawak si Wanwan. Wala lang. Kung wala kang oras ngayong hapon. Pagkatapos ng klase, diretso na siya kay Kyushijin. Pagkahatid ko sa bata sa paaralan, pumasok ako sa Liushi Group para magtrabaho. Pagdating ko, dinala ni Jiangtang ang isang tao sa aking opisina. Ito si Chen Hansheng, siya ang papalit sa iyong posisyon. Si Chen Hansheng ay gwapo at nakasuot ng mamahaling damit. Tiningnan niya ako ng ilang saglit at naisip niyang malinis at gwapo ang aking itsura. May bahid ng pagsisiyasat sa kanyang mga mata, pero hindi niya ito ipinakita. Sa halip, masigla siyang nag-abot ng kamay para magpakilala. Kuya Hao, magandang araw. Ako si Chen Hansheng. Sana ay maging gabay mo ako sa mga susunod na araw. Magalang akong nakipagkamay sa kanya. Ako ay mula sa Qinghua, graduate ngayong Hunyo. Kuya Hao, saang paaralan ka nagtapos? Nang marinig ko ito, natigilan ako. Ibig sabihin, si Chen Hansheng ay maaaring wala pang gaanong karanasan sa trabaho. Papayagan ba siyang pumalit sa aking posisyon? Pero marahil ay may kakaibang kakayahan si Chen Hansheng. Sa pag-iisip na ito, mahinahon kong pinutol ang kanyang sinabi. And with Chen, may meeting ka pa mamaya. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa trabaho. Napabulala si Chen Hansheng. Naku, muntik ko nang makalimutan ang mahalagang bagay. Pag-usapan muna natin ang trabaho. Pagkatapos ng isang araw na pakikipag-ugnayan kay Chen Hansheng, napansin kong siya ay masayahin, marunong makisama, at may mahusay na kakayahan sa trabaho. Bandang 6 oras ng gabi, mag-uwi na sana ako nang lapitan ako ni Chen Hansheng at niyaya akong kumain, bilang pasasalamat sa aking paggabay ngayong araw. Ito ay bahagi ng aking trabaho, hindi na kailangan maging masyadong formal si Secretary Chen. Gusto pa sana akong kumbinsihin ni Chen Hansheng. Ngunit biglang tumunog ang aking telepono, ito ay tawag mula sa aking biyenang si Sangkian. Akala ko nagkamali ako ng tingin. Si Sangkian ay laging hindi ako pinapansin, at sa mga nagdaang taon, ang bilang ng beses na nakipag-ugnayan siya sa akin ay mabibilang sa daliri ng isang kamay. Nagtataka akong sinagot ang tawag. Si Tita Ting ay lihim na nakikipagkarera ng kotse kamakailan, hindi ako mapalagay sa kanya. Ipapadala ko sa iyo ang address, pumunta ka at kunin siya para sa akin. Walang ibang sinabi si Sangkian, pagkatapos mag-utos ay diretsyo niyang ibinaba ang tawag. Makalipas ang ilang segundo, pinadalhan niya ako ng address. Si Tita Liu Ting ay isa sa ilang tao sa pamilya Liu na may magandang relasyon sa akin. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit ako hinanap ni Sangkian. Pagkatapos magpaalam kay Chen Hansheng, inabot ako ng mahigit 1 oras bago makarating sa destinasyon. Malaki ang karerahan at marami rin ang tao sa gabi. Hindi sumagot si Tita Liu Ting sa tawag, halos 20 minuto akong naghanap sa lugar bago ko siya nakita.
Nagulat si Tita Liuting nang makita ako. Kuya, bakit ka nandito? Pagkatapos kong ipaliwanag ang dahilan. Agad na nagtaas ng kamay si Tita Liuting upang manumpa, sinabing manonood lang siya ng karera ng kanyang idolo na si Ki ngayon at uwi na siya pagkatapos, tiyak na hindi siya magkakamali. Kaya kuya, wag mo akong alalahanin, umuwi ka na. Gusto ko sanang magsalita pa. Nang biglang maraming tao sa harap ang masiglang sumigaw ng pangalan ni Gi. Nang marinig ang ingay, tuluyan na akong nakalimutan ni Tita Liuting. Sumigaw siya kasabay ng ibang manonood ng may kasiyahan at kumuha pa ng teleskop upang tumingin sa starting line ng karera. Medyo nagulat ako, kailan ka naging interesado sa karera? Dati hindi ako interesado sa karera. Ngunit iyon ay dahil hindi ko pa nakikilala ang aking idolo. Alam mo ba kung gaano kagwap ang aking idolo? Sabi ni Tita Liuting habang inaabot sa akin ang teleskop. Kuya, tingnan mo ang aking idolo, ang number 38 na naka-red na racing suit. Napilitan akong tanggapin ang rekomendasyon ni Tita Liuting. Ngunit nang tumingin ako sa teleskop, isang sulyap lang ay natigilan ako, si Ki pala ay si Shiking. Nagulat ako. At hindi ko sinasadyang na ibalik ang teleskop, at nakita ko si Liu Ruyan at ang iba pa sa audience. Malapit nang magsimula ang karera. Agad na kinuha ni Tita Liuting ang teleskop nang may pagkainip habang ako ay nakatingin pa rin sa direksyon ni Liu Ruyan. Hindi na kailangang sabihin. Lahat sila ay espesyal na pumunta upang suportahan si Shiking. Ilang racing cars ang mabilis na dumaan sa harapan at biglang lumayo na nagdulot ng serye ng mga hiyaw. Tumingin si Tita Liuting sa teleskop ng isang beses at muling ipinasok sa aking kamay ang teleskop. Kuya, tingnan mo. Ang aking idolo ay matapang at tumpak sa pagmamaneho, sobrang astig. Kinuha ko ito at natagpuan si Shiking, siya ay nangahas at napakatumpak na sinamantala ang pagkakataon. Sa susunod na liko, siya ay nanguna sa tamang timing. Di nagtagal, natapos ang karera at si Shiking ang pumangatlo. Hiningi ni Tita Liuting ang teleskop. Kuya, nahumaling ka na rin ba sa aking idolo? Sinabi ko naman kahit lalaki o babae. Walang hindi magugustuhan sa aking idolo. Umiti ako ng tahimik at walang sinabi habang si Tita Liuting ay sobrang excited. Siya at ang kanyang kaibigan ay nag-uusap na gustong humingi ng autograph kay Shiking, ngunit narinig nilang umalis na si Shiking kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa oras na iyon, tumawag din si Sangkian upang mangulit. Kaya tinanggihan ko ang kahilingan ni Tita Liuting na magsaya at naghanda ng iwi siya. Bago umalis, pumunta ako sa banyo. Paglabas ko, nabangga ko ang isang tao. Pareho kaming umatras ng isang hakbang at sabay na humingi ng tawad. Nang tumingin ako sa kanya ay natigilan ako. Ito ay si Xia Orongyu, ang kaibigan ni Liu Ruyan. Natural na kilala rin ako ni Xia Orongyu, ang dati ng malamig na ekspresyon. Ay lalong lumamig. Napansin ko ito. Siya ay nakilala si Liu Ruyan noong siya ay 10 taong gulang. Si Liu Ruyan at si Xia Orongyu ay magkaibigan mula pagkabata. Ngunit kahit noong bata pa o sa mga sumunod na taon, palagi akong isinasantabi ni Liu Ruyan sa kanyang mundo, kaya hindi man lang kami magkakilala ni Xia Orongyu. Ngunit ilang sandali matapos niyang makilala si Shiking, ipinakilala niya ito kay Xia Orongyu at sa iba pa. Balita ko, ang relasyon ni Shiking at ni Xia Orongyu ay napakabuti na. Marahil dahil dito, sa nakaraang 2 taon, si Xia Orongyu at ang iba pa ay lalong naging malamig sa akin kapag nagkikita. Sa pag-iisip na ito, dumaan ako sa kanya at direktang umalis, ngunit nagsalita si Xia Orongyu. Shai, interesado ka rin ba sa karera? Naramdaman ko ang kanyang ibig sabihin, pinaghihinalaan niya na sinusundan ko si Liu Ruyan. Lumingon ako at malamig na nagsalita, anong gusto mong sabihin? Si Xia Orongyu ay nanatiling malamig ang ekspresyon. Nagtataka lang ako, dahil ang isang tao tulad mo ay tila hindi mahilig sa karera, kaya medyo nausisa ako. Lumingon ako at malamig na tumingin sa babaeng katabi ko. Miss Xiao, magkalapit ba tayo? Dahil sa tingin mo kilala mo ako. Mas mabuting sabihin mo kung anong klaseng tao ako. Hindi nagsalita si Xia Orongyu, tinitigan lang ako. Dati, sa harap nila. Ako ay palaging tahimik at banayad, ngunit sa tingin niya ito ay isang anyo lamang, sa totoo ay napakalalim ng aking pagkatao. Kung hindi ako gagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay upang makuha si Liu Ruyan at pagkatapos ay magpapanggap akong walang alam. Hanggang ngayon ay ayaw kong aminin na ako ang may kagagawa ng insidenteng iyon. Wala akong pakialam sa iniisip ni Xia Orongyu. Inalis ko ang aking tingin at umalis na. Nang si Liu Ruyan ay umuwi matapos ipagdiwang si Shiking, malapit na itong mag-umaga. Inihatid si Wanwan sa kanyang silid, pagpasok sa silid at buksan ang ilaw ay wala akong nakita. Lumingon siya at tinanong ang katiwala. Bakit hindi ako umuwi ngayong gabi? Hindi umuwi si Ginoo sa mga nakaraang araw.
Medyo nagulat si Liu Ruyan, bihira ako, hindi umuwi ng ganito kadalas, may malaking nangyari ba sa pamilya siya? Kinabukasan, paggising ni Wanwan ay puno ng ngiti. Kamakailan ay masaya siyang nakikipaglaro kay Shiking. Dahil maganda ang kanyang kalooban, naalala niya ako, masaya niyang binuhat ang kanyang manika, at tumakbo patungo sa master bedroom. Ngunit pagbukas ng pinto ay hindi niya nakita ang kanyang ama. Bigla siyang nagtampo at bumagsak ang mukha, kumuha ng telepono at tumawag. Katatapos ko lang tumakbo, hindi na ako babalik. Nang makita niya ang tawag ko, basta na lang niyang sinagot. Bago pa ako makapagsalita, nauuna na si Wanwan na magtanong, "Tatay, nasaan ka?" Hindi ako sumagot, nagtanong lang kung may kailangan. Maliban kay Yecheng, wala pang nakakaalam ng kasalukuyan kong tirahan. Tinatamasa ko ang mag-isa, ayokong maabala. Nakahiga si Wanwan sa kama at naglalambing sa akin, "Miss na miss kita, tatay. Gusto ko sanang ihatid mo ako sa eskwela. Malayo ang tatay dito sa inyo, hindi na ako makakauwi para sunduin ka. Sa susunod na lang." Medyo nalungkot si Wanwan, tatay, bukas ng umaga, dapat ihatid mo ako sa eskwela. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita ako, kaya naman si nanay na lang ang maghatid sa iyo, kasi ayoko talagang umuwi. Naka-speaker ang telepono sa kabilang dulo, kaya natural na narinig ni Liu Ruyan ang usapan namin. Medyo nagulat siya. Dahil noon, napakahalaga sa akin ng anak ko, kahit ganitong simpleng hiling niya, agad-agad ko itong pagbibigyan ng walang pag-aalinlangan. Hindi natupad ang hiling, biglang naiyak si Wanwan, "Ayoko, ikaw lang gusto ko." Maliban kahapon, tatay, matagal ka nang hindi ako hinahatid sa eskwela. Sa pangulit ng anak ko, wala akong magawa kundi pumayag. Hindi dahil naawa ako kay Wanwan, kundi dahil may anak akong si Wanwan, kailangan ko siyang panagutan. Saka lang umiti si Wanwan. Si Liu Ruyan ay nagsuot ng relo at nakitang gustong magpatuloy ng anak sa usapan. Pinaalalahanan siya na malalate na sa eskwela. Napasigaw si Wanwan at mabilis na nagsabing huwag na mag-usap, hindi na ako nakapagsalita. Nagmamadali siyang nagbaba ng tawag. Wala akong pakialam, kumain ng almusal at lumabas para pumasok sa Liu's group. Pagkatapos ng trabaho, paglabas ko ng kumpanya, biglang tumunog ang telepono ko. Tawag iyon ni Wanwan. "Tatay, gusto ko kumain ng crispy pork at water chestnut soup. Pag-uwi mo, lutuin mo para sa akin, okay?" Natigilan ako. Hindi pa kami opisyal na diborsyado ni Liu Ruyan. Ngayon ay uwi ako para magluto ng hapunan para sa anak. Dati, lahat ng plano ko ay inuuna si Liu Ruyan at si Wanwan. Ngayon, 2 beses ko na siyang tinanggihan. Biglang naging malungkot si Wanwan. "Tatay, bakit ang dami mong ginagawa kamakailan?" "Wala akong pakialam, gusto ko lang kumain ng crispy pork at uminom ng water chestnut soup." Medyo sumakit ang ulo ko at magsasalita na sana, pero nagalit si Wanwan at biglang nagbaba ng tawag. Naupo ako sa kotse at tumahimik ng ilang sandali. Pinakalma ko muna ang loob ko bago magmaneho pa uwi. Sa kabilang banda, pagkatapos magbaba ng tawag ni Wanwan, akala niya ay agad akong uwi para aluin siya. Pero makalipas ang mahigit 1 oras, hindi pa rin ako bumabalik. Nag-alala ang kasambahay at sinubukan siyang kumbinsihin, dahil may ginagawa ang Ginoo. "Miss, kumain ka muna kahit konti para mailaman ang tiyan. Kapag bumalik na siya, lulutuin niya para sa iyo." Ayoko. Nang makita na ang tagal ko nang hindi umuwi at wala man lang tawag, sa pagkakataong ito ay talagang nasaktan siya. Nang banggitin iyon ng kasambahay, umiyak siya agad. Gusto ko lang kumain ng luto ni tatay. Akala ng kasambahay ay may importanteng trabaho ako kaya hindi makauwi. Walang magawa, tinawagan na lang niya si Liu Ruyan. Kinuha ni Wanwan ang telepono at magsasalita pa lang, "Kumain ka na muna. Sa katapusan ng linggo, dadalhin kita kung saan mo gusto." Biglang tumigil ang paghikbi at gumanda agad ang mood ni Wanwan. Nagbaba siya ng tawag at masunuring bumaba para kumain. Pagkatapos ng hapunan, hinihintay pa rin ni Wanwan ang pag-uwi ko. Hanggang bandang 10:00 ng gabi, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Lumiwanag ang kanyang mga mata at tumakbo siya pababa ng hagdan, tatay. Bago pa man matapos ang salita, nang makita niyang si Liu Ruyan ang pumasok. Biglang naputol ang masayang boses. Inabot ni Liu Ruyan ang kanyang jacket sa kasambahay at hindi niya napalampas ang pagkadismaya sa mukha ng anak. "Ano iyon? Akala ko si tatay ang umuwi." Si Liu Ruyan ay hindi talaga nag-aalala sa mga bagay tungkol sa akin. Sinabi lang niya, malamang may ginagawa siya. Hindi ba niya pinangako na ihatid ka niya sa eskwela bukas ng umaga? "Matulog ka ng maaga, pagkagising mo bukas makikita mo siya." Nang marinig iyon, medyo natuwa si Wanwan. Nagmamaktol siyang pumunta sa kwarto at natulog. Pagkaakyat, pumunta si Liu Ruyan sa study para magtrabaho. Nang matapos siya, malapit na mag-alas 11 ng gabi. Akala niya ay nakauwi na ako habang siya ay abala. Pero pagbalik niya sa kwarto, wala ako doon. Mukhang may totoong nangyari sa pamilya siya.
Habang iniisip iyon, pumasok si Liu Ruyan sa banyo ng mag-isa. Dahil kailangan kong ihatid si Wanwan sa eskwela. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagpasok ko sa villa, nakasalubong ko si Liu Ruyan na pababa ng hagdan. Bahagya akong tumango bilang pagbati. Tumigil si Liu Ruyan at bago pa siya makapagsalita, tumakbo si Wanwan pababa at dumapo sa aking mga bisig. Kinalong ko siya at hinagod ang kanyang buhok. Hindi na maaga, kumain ka na ng almusal. Sumiksik si Wanwan sa aking dibdib at masayang hinila ako para samahan siya. Kapag si tatay ay kumakain kasama ako. Habang nag-uusap ang mag-ama, naupo na si Liu Ruyan sa hapagkainan. Hindi ko napigilan ang anak, kaya sumama ako kay Wanwan sa hapag at naupo. Si Liu Ruyan, direktang hindi ko na pinansin. Natural na napansin ni Liu Ruyan ang pagbabago ng trato ko sa kanya. Ganito rin ako noong huling pagbisita sa lumang bahay. Naisip iyon at magsasalita na sana si Liu Ruyan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumingin ako at nakita ko sa tawag na nakalagay ang imahal. Napansin iyon ni Liu Ruyan nang itaas niya ang kanyang mga mata, pero walang pag-aatubili niyang sinagot ang tawag sa harap ko at malambing na nagsalita. Ano iyon? Napansin din ni Wanwan ang ginagawa ni Liu Ruyan. Sa kanyang alaala, si Liu Ruyan ay ganito lang lumambing kapag kasama si Shikin. Saglit niyang nakalimutan na naroon ako. Nanay, si Tito Shikin ba iyan? Mahinang umuo si Liu Ruyan. Gusto sana ni Wanwan na makipag-usap din kay Tito Shikin. Pero naalala niya na naroon ako. Alam niyang hindi ko gusto si Shikin, kaya napigilan niya ang sasabihin. Pero naapektuhan ang kanyang magandang kalooban. Kumunot ang kanyang noo at hindi maiwasang isipin, sana kung magkasundo lang sina tatay at Tito Shikin. Sa kabilang linya, may sinabi si Shikin na hindi marinig. Napakunot ang kanyang maliit na noo at hindi maiwasang isipin, kung sana ay maganda ang pakikitungo ni tatay kay Tito Shikin. Ang isa naman, hindi alam kung ano ang sinabi ni Shikin. Nag-aalala si Liu Ruyan at hindi na natapos ang almusal bago siya nagmamadaling umalis. Nang makita ito ni Wanwan, siya rin ay nag-alala. Wala na rin siyang ganang kumain ng almusal. Hinila niya ako at tumayo. Tatay, tapos na ako. Dali, lumabas na tayo. Alam kong gusto ng anak kong malaman agad ang lagay ni Shikin, pero wala akong sinabi. Pagkaakyat sa kotse, hindi na naghintay si Wanwan. Pagkaupo sa likod, agad siyang nag-text kay Shikin. Sinabi niya na lagnat at sipon lang, hindi naman seryoso. Pero nag-aalala pa rin si Wanwan, nag-text na pupuntahan siya pagkatapos ng klase. Medyo nag-alinlangan siya nang magpadala ng mensahe. Matagal na siyang hindi nakakain ng luto ko. Balak niyang kumain ngayong gabi kasama ako, pero buti na lang hindi pa siya nagsasabi. Dumating sa paaralan, niyakap ako ni Wanwan ng mahina, tatay, papasok na ako. Simpleng ilang ang sagot ko. Hindi napansin ni Wanwan ang aking lamig, tumatalon-talon siyang pumasok sa paaralan. Pagbalik ko sa kumpanya, dumating si Jayang Tang para kausapin ako. Sabi niya halos tapos na ang turnover ko, bukas hindi na ako kailangang pumasok. Tumango ako bilang tanda na naiintindihan. Sa wakas, makakaalis na ako sa Liu Group. Hindi inaasahan ni Jayang Tang na ganun ako kadaling pumayag, may sasabihin pa siya. Nag-abot na ako ng kamay, salamat sa iyong pag-aalaga sa mga nakaraang taon. Hindi pa nakakabawi si Jayang Tang. Pero inabot niya rin ang kanyang kamay at nakipagkamay, walang anuman. Pagkatapos, inayos ko ang aking mga gamit at umalis. Hindi makapaniwala si Jayang Tang na umalis na talaga ako. Lumapit ang isang kasamahan at tinapik ang balikat niya, ano ang pinag-iisipan mo? Nang malaman na umalis na ako, nagulat din ang kasamahan, pero mabilis siyang ngumiti ng may pagmamataas, umalis siya ngayon. Hindi ibig sabihin hindi siya babalik. Baka sa tulong ni matandang Ginang Liu, makabalik siya sa loob ng ilang araw. Walang sinabi si Jayang Tang. Kahit medyo hindi ka panipaniwala, base sa nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw. Seryoso ako sa pagkakataong ito. Umuwi ako agad pagkaalis sa Liu Group. Siguro iniisip ko na naman ang mga bagay-bagay. Sa sumunod na 2 araw, wala akong natanggap na tawag mula kay Wanwan. Kinaumagahan, nagkasakit si Echeng ng lagnat. Nagmamadali akong nagbihis, kinuha ang susi ng kotse at lumabas. Sa butika malapit sa subdivision ni Echeng. Bumili ako ng gamot at nang sumakay ako sa kotse, biglang bumukas ang pinto sa tabi ng driver. Isang matangkad na figura ang pumasok. Kumabog ang dibdib ko at nang lumingon ako. Isang itim na baril ang nakatutok sa akin. Itinaas ko ang aking mga kamay at hindi na kumilos. Kinuha ng babae ang aking bag at telepono. Hindi kita sasaktan, ihatid mo lang ako sa pupuntahan ko, tapos pwede ka nang umalis. Alam kong wala akong karapatang tumanggi. Agad kong pinatakbo ang sasakyan at tinanong kung saan siya pupunta. Sa Rongdong Pier, sasabihin ko sa iyo kung paano pumunta. Hindi na kailangan, alam ko ang daan. Sabi ko at pinaandar ang kotse. Hindi bababa sa 30 minuto ang Rongdong Pier.
Sa buong biyahe, hindi ako nagpakita ng pag-aalala. Matatag at tama ang pagmamaneho ko. Nakatutok ang barilang babae. Unti-unting nagbago ang tingin niya sa akin. Makalipas ang kalahating oras, huminto ako ng maayos sa gilid. Nang bumaba siya, nakuha ko ang aking bag. Sa harap niya, mahinahon kong binuksan ito, may gamot ako para sa sugat. Sa buong biyahe, lumalakas ang amoy ng dugo sa loob ng kotse. Alam kong malala ang sugat niya. Sandaling tumigil ang babae pero hindi ako pinansin, bumaba siya at tumakbo sa dilim. Hindi ko na pinilit, inikot ko ang manibela at umalis. Makalipas ang ilang minuto, sumakay ang babae sa bangka na sumundo sa kanya. Tinanggal niya ang sombrero at maskara. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na nagsalita si Licia. Rongyu, okay ka lang? Ang mga tao ko ay hindi ka naabutan, nasaan ka? Makalipas ang isang oras, inalagaan ko siya hanggang sa bumaba ang lagnat bago ako umuwi ng panatag. Kinabukasan, sinundo ako ni Yongxi. Isang buwan na ang nakalipas, nagpabili ako sa kanya ng tiket para sa Tech Exhibition. Ngayong gabi ang araw ng pagbubukas. Sumakay sa kotse, nagsalita si Yongxi. Bukas, babalik ka na ba sa kumpanya? Nang nakuha niya ang aking pagsang-ayon, natuwa siya, buti naman si Shikin. Ay isang bagong algorithm genius na kinuha ng kumpanya. Bukas din siya magsisimula, kaya maipakikilala kita sa kanya. Nagbago ang mukha ko nang marinig ito, sabi mo Shikin. Yung galing Meilibo dati. Tumango si Yongxi, nagulat, kilala mo ba siya? Siya ang kapatid ko sa ama. At siya rin ang kalaguyo ni Liu Ruyan. Biglang huminto ang sasakyan. Nanlaki ang mata ni Yongxi, may sasabihin. Nakita niya akong umiling, okay lang ako. Pero kung sasabihin mong nang aabuso ako ng kapangyarihan, ganyan din. Hindi ako pumapayag na pumasok siya sa ating kumpanya. Naging seryoso si Yongxi, walang pag-aalinlangan na pumayag. Sige, sumasang-ayon ako sa desisyon mo. Kung ikukumpara sa iyo, wala siyang halaga sa kumpanya. Nagulat ako at naisip. Nasobra yata si Yongxi. Alam ng babae ang iniisip ko, totoo iyan. Alam mo ba kung bakit niya gustong pumasok sa kumpanya natin? Dahil interesado siya sa GP, at ang EGU ay ginawa ko noong 17 taong gulang ako. Dinisenyo at binuo ng aking team. Walang makakasira nito sa industriya ngayon. Tumingin si Yongxi sa akin, tinapik ang balikat ko. At sinabi, sa harap mo, wala siyang halaga, hindi ito pagmamalabis. Bilang aking kasamahan sa iisang guro. Lagi niyang alam kung gaano katalino ang kanyang kasamahan sa larangang ito. Pagdating naming dalawa, ang banquet hall ay puno na ng mga bisita. Kilala ng may-ari ng party si Yongxi, umiti siya at lumapit sa amin. Pero biglang tumigil at tumingin sa pintuan. Nakatalikod kami ni Yongxi sa entrance. Hindi namin alam ang nangyari. Nakita namin ang may-ari na humingi ng paumanhin sa amin at dumaan sa amin patungo sa pintuan. Ginoong Liu, Ginoong Li, Ginoong Xiao, tumibok ang dibdib ko at biglang maihinala sa loob ko. Mula sa simula nang makita ko ang mga taong pumasok, biglang nanigas ang ngiti ko. Sila nga sina Liu Ruyan, Licia at Xiao Rongyu. Bukod sa kanila, dumating din si Shiking. Si Yongxi ay nag-aalalang nakatingin sa akin. Ngumiti ako at mahinahong umiling. Okay lang ako. Sa simula ay talagang nagulat ako. Pero ngayon wala na akong pakialam. Kilala ni Yongxi ang kanyang junior. Sa totoo lang, ako ay isang taong matapang mag-isip at kumilos. Sa paningin ko, anuman ang bagay, kung ito ay kapakipakinabang o hindi, malalaman lang ang sagot kapag sinubukan. Ganoon din sa pag-ibig. Minahal ko si Liu Ruyan, kaya pinustahan ko ang lahat, buong puso akong nag-commit sa pamilya. Ngayon, sinabi ko na dapat ko nang bitawan. Naniniwala si Yongxi. Ang mga tao ay dumagsa sa panig ni Liu Ruyan sa likod ng makapal na pader ng tao. Hindi talaga napansin ni Liu Ruyan ang presensya ko. At wala rin silang gaanong sinabi. Pumunta sila sa mesa ng handaan, may hawak na baso, nag-uusap ng basta-basta. Sa oras na iyon, may lumapit sa amin. Nang makita ni Yongxi ang dumating, agad siyang sumalubong. Prof. Liu, matagal na tayong hindi nagkita. Sa pagkakataong ito, espesyal na gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Nang marinig iyon ni Prof. Liu, tumingin siya sa akin, may paghanga sa kanyang mga mata, ngunit puno rin ang pagtataka. Tunay na isang pambihira at may magandang tindig na binata. Pero bakit siya ipapakilala sa akin? Ang wika programming na iyong binuo. Hindi ba ito nasa bottleneck period? Si Yongxi ay yumuko na parang Ginoo at iniabot ang kanyang kamay para ipakilala. Ang aking junior, Sino Isasero, ay henyo sa language programming. Ang pangalawang lugar ay ang aking junior na babae. 8 taon na ang nakalipas, siya ang namuno sa research at development. Nang marinig iyon ni Prof. Liu, halos hindi siya makapaniwala.
totoo ba ang sinasabi mo? Kung totoo o hindi, maaari kayong mag-usap. Naniniwala akong malalaman mo agad ang sagot. Nang marinig iyon, labis na na-excite si Prof. Liu. Nagtanong siya sa akin ng isa o dalawang katanungan at habang nag-uusap kami, lalo siyang naging masigla, halos hindi na mapigilan. Si Yanxi ay humihigop ng alak, nakatayo sa tabi, nakangiting nanonood, hindi sila iniistorbo. Pansamantalang tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Shiking na papalapit sa kanya. Bago pa siya makareact, nasa harap na niya si Shiking. Nagbasyan sila. Nang marinig ko ang boses, lumingon ako at nagtama ang aming mga mata ni Shiking. Nang makita ako ni Shiking, lubusang nalamig ang kanyang tingin. Isang sulyap lang at ibinalik niya ang kanyang paningin, hindi ako pinansin at gusto niyang makipag-usap kay Yanxi. Si Yanxi naman ay umiti at unang nagsalita, ito si A. Shai. Xiao Hao, gusto mo bang makilala siya? Ang pahayag ni Yanxi ay nagpakita ng kanyang saloobin. Malapit ang relasyon namin at alam niya ang alitan namin ni Shiking. At sa bagay na ito, siya ay nasa panig ko. Nang marinig iyon ni Shiking, biglang nalamig ang kanyang mga mata. Kaya, President yan. Bukas hindi na ako kailangang mag-report sa tiyang mo, tama ba? Si Yanxi ay gumiti at pumalakpak. Yun, Shai, talagang matalino kayo. Sa totoo lang, mas maaari niyang sabihin ito ng mas diplomatiko kay Shiking. Pero ang ginawa niya ay sa pamamagitan ng aksyon ay sinabi kay Shiking na walang puwang para sa pag-iwas. Siya ay matatag na nasa panig ko. Natural na naunawaan ito ni Shiking, hindi na nagsalita pa, at tahimik na tumalikod at umalis. Tumingin ako at mumiti ng masaya. Gusto ko sanang makipag-usap kay Yanxi, ngunit napansin ko ang tatlong tao sa kabilang banda, sina Liu Ruyan. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Baka hindi nila inaasahan na dadalo rin ako sa handaan. Si Li Xia at Xia Orongyu ay nagpakita ng gulat. Pero si Liu Ruyan, walang kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha, napakapayapa. Parang ako ay isang estranghero na hindi pa niya nakilala. Pagkatapos ng kalahating oras, natapos ang handaan. Pagdating ko sa bahay, tumunog ang aking telepono. Si Liu Ruyan ang tumatawag. Nag-alinlangan ako. Parang gusto niya akong kasuhan. Makalipas ang 2 segundo, mahinahon kong sinagot ang tawag. Si Wanwan ay mailagnat. Gusto kang makita. Pagkasabi nito, diretsyong binaba ang tawag. Agad kong kinuha ang susi ng kotse at lumabas. Pagdating ko sa villa, hindi ko nakita si Liu Ruyan. Pero hindi ko na iyon pinansin. Hanggang sa kwarto ng anak ko sa ikalawang palapag. Si Wanwan ay may mataas na lagnat at kasalukuyang nakaif. Nang makita ako, mahina niya akong tinawag. Tatay, sabi niya at inabot ang kamay para yakapin ako. Maingat ko siyang niyakap. Kumunot ang ilong ni Wanwan. Hindi pa ba umuwi si Mommy? Nagulat ako. Pagpasok ko ay hindi ko nakita si Liu Ruyan. Akala ko nasa study room siya. Ang hotel ni Liu Ruyan ay mas malapit dito kaysa sa kasalukuyan kong tirahan. Kahit na kailangan niyang ihatid muna si Shiking pauwi, sa oras na ito dapat nakauwi na siya. Maliban kung hindi talaga siya nagbabalak umuwi ngayong gabi. Sa oras na iyon, may narinig na yabag sa labas ng pinto. Si Liu Ruyan ay bumalik. Inihanda ko na ibaba si Wanwan para ibigay kay Liu Ruyan. Pero ayaw ko mawala ni Wanwan. Sumiksik siya sa aking dibdib at iniabot ang kanyang mga kamay kay Liu Ruyan. Lumapit si Liu Ruyan at binuhat si Wanwan. Iniwas ko ang aking mukha, sinubukang lumayo kay Liu Ruyan. Hinawakan ni Liu Ruyan ang noo ni Wanwan. Ano na ang temperatura niya? Bumaba na ba? Kinailangan kong ulitin ang sinabi ng doktor. Bumaba na mula sa mataas na lagnat patungo sa mababang lagnat, pero hindi pa stable, baka tumaas muli. Si Liu Ruyan ay naupo sa tabi ng kama habang hawak si Wanwan. Ang maliit na batang babae sa kanyang mga bisig ay kumunot ang noo. Mommy, napakalamig ng jacket mo. Nang marinig iyon, hinubad niya ang kanyang jacket at iniabot sa akin. Reflex na tinanggap ko ito. Sa susunod na sandali ay bigla kong naalala na malapit na kaming maghiwalay ni Liu Ruyan. Kaya basta na lang inilapag ko ang jacket sa tabi. Bumaba ako para magluto ng lugaw. Pagkatapos, tumalikod ako at umalis ng kwarto. Tumingin siya sa aking paalis na likuran. Ang tingin ni Liu Ruyan ay napunta sa aking suit jacket na inilapag ko. Nang matapos ko ang paghahanda ng mga sangkap at pagluluto ng lugaw, 20 minuto na ang lumipas. Umakyat ako at nakita si Wanwan na natutulog matapos ang V. Marami siyang pawis. Si Tita Liu ay maingat na pinupunasan ang kanyang pawis. Nang makita ako, agad na nagbigay daan si Tita Liu. Inakala niya na ako mismo ang mag-aalaga kay Wanwan dahil dati lahat ng bagay para sa mag-ina ay ako mismo ang gumagawa. Pero umiling ako at naupo sa sofa sa loob ng kwarto. Nagulat si Tita Liu ngunit hindi na nag-isip pa. Dahan-dahan niyang pinalitan si Wanwan ng tuyong damit. Matapos ni Aling Liu ay nagtanong siya, ano ang sabi ng doktor, magkakaroon pa ba siya ng lagnat?
Nang marinig ito ni Aling Liu ay mabilis siyang sumagot ng mahina, sabi ng doktor ay hindi na raw. Hindi ako tumanggi at lumabas ng kusina. Nakita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa sofa sa sala at nagbabasa ng dyaryo. Nang makita ko ay tiningnan niya ako, pagkatapos ay ibinalik ang atensyon sa dyaryo. Bahagya akong huminto sa paglakad. Kung dati, tiyak na lalapit ako at makikisama sa kanya. Pero ngayon wala na kaming mapag-usapan. Sa pag-iisip na iyon ay umakyat ako sa itaas, at pagdating ko sa koridor ng ikalawang palapag ay nakita kong gising na si Wanwan. Tatay, gutom na ako. Handa na ba ang lugaw? Malapit na. Inabot ko ang noo ng bata, tinitiyak na wala ng lagnat, pagkatapos ay pumasok sa kusina at lumabas na may dalang lugaw. Sinubukan ni Wanwan ang isang kutsara at nasisiyahang pumikit. Matagal ko nang hindi nakakain, ang sarap. Nakangiting sabi ni Aling Liu, ngayong nakauwi na tayo, kahit kailan mo gustong kumain ay makakain ka. Nakinig ako at hindi nagsalita. Si Liu Ruyan ay nakaupo sa tapat ko at hindi rin nagsalita, pero masaya si Wanwan. Para bang may naalala siya at naglambing sa akin, tatay, samahan mo ako matulog ngayong gabi, ha? Magtututol sana ako. Pero nang makita kong namumutla pa siya, sa huli ay nagdalawang isip at pumayag. Kinaumagahan, tinitiyak na walang lagnat si Wanwan. Umakyat ako, kinuha ang susi ng kotse at umalis. Hindi nagtagal pagkakaalis ko ay nagising si Wanwan, hinanap ako ngunit hindi ako natagpuan. Tinanong niya si Aling Liu na saan si tatay. Umalis si Ginoo para sa trabaho. Pero bago umalis si Ginoo, inihanda na niya ang almusal mo. Medyo gumanda ang kalooban ni Wanwan. Pagkatapos maghilamos ay bumaba siya para kumain ng almusal. Sa kabilang banda, umalis ako sa villa at dumiretso sa Changmo para mag-report. Nasa labas na ng kumpanya si Yongxi at hinihintay ako. Nang makita ko ay binuksan niya ang kanyang mga braso at niyakap ako, maligayang pagbabalik. Kasabay nito sa koridor ng gusali ng kumpanya. Si Huling Air ay nakasandal sa bintana at tumatawag sa telepono. Kailan ka darating sa kumpanya, Shi Jr.? Nalaman niya ang totoo na si Yongxi ay hindi na siya ginagamit dahil sa personal na dahilan. Nagbago ang kulay ng mukha ni Huling Air. Gusto pa sana niyang itanong kung ano ang personal na dahilan nang makita niyang pumasok si Yongxi kasama ako. Ito si number 10, bagong kasamahan natin ngayon sa kumpanya. Hindi pa siya tapos magsalita. Nang biglang putulin siya ni Huling Air, Jin Hyun, dahil ba sa kanya mo pinalayas ang junior ko? Napatigil sandali si Yongxi at pagkatapos ay tumango. Tungkol sa bagay na ito, magbibigay ako ng paliwanag mamaya. Pero tiningnan ako ni Huling Air, 25 taong gulang ang junior ko. Kakakuha lang ng doctorate mula sa isa sa nangungunang 10 unibersidad sa mundo. Nagawa ni Amy 10 na palayasin ang junior ko para makapasok sa Changmo. Mas kahanga-hanga kaya ang kanyang resume. Nang makita ni Huling Air na nagyakapan kami ni Yongxi sa ibaba, inakala niyang may koneksyon ako para makapasok sa Changmo. Sa pag-iisip na iyon, bago pa ako makapagsalita ay nang uyam na siya. Pero mukhang bata pa si Amy 10, akala mo hindi pa siya nakatapos ng doctorate. Gusto ko sanang pumigil. Diretsong pinutol ni Huling Air ang kanyang sasabihin, Jin Hyun, nakikipag-usap ako kay M10. Nagtatanong lang naman tungkol sa edukasyon. Mahirap bang sagutin ni M10? Hindi ko naman nakitang mahirap. Totoo namang hindi pa ako nakakapasa sa doctorate. Pero nang sabihin ko iyon ay tumawa si Huling Air, pero ano? Sabihin mong kahit hindi ka pa nakatapos ng doctorate. Pero hindi ka naman magpapahuli sa amin sa kaalaman. Ano ang nagbigay sa iyo ng ganyang akala? Dahil lang sa maganda ang mukha mo? Nasasanay sa pambobola ng mga babae, akala mo ba may tunay kang kakayahan? Nang marinig ito ni Yongxi ay nagalit na siya. Maaaring magduda si Huling Air ng makatuwiran, pero ang pagsasabi ng ganyan ay parang iniinsulto na ako. Si Huling Air ay nagtanggal ng kanyang AE na nakasabit sa lid. Nagre-resign ako. Hindi ako magtatrabaho sa kumpanyang may backdoor. Sabi niya at umalis na walang lingon. Pinahahalagahan ko rin ang mga may talento. Tumingin ako kay Yongxi, ngunit umiling siya at pinaunahan akong manahimik. May core technology at may confidentiality agreement sa gobyerno, kaya ilan lang ang nakakaalam ng aking pagkakakilanlan. Hindi may paliwanag sa harap ng lahat, tumingin siya sa iba. Kahit hindi nag-doctorate si number 10, sapat ang kanyang profesional na kakayahan. Iyan ang aking paninindigan. Nagtinginan ang iba sa opisina. Sa totoo lang, may nangyari ng ganito dati. May executive na naglagay ng walang alam na tao. Kaya hindi lang si Huling Air, pati ang iba ay nag-aakala na bahagi ito ng kumpanya ni Yongxi. Nakikita ni Yongxi ang saloobin ng lahat. Pero hindi siya nagmamadali. Ibinigay na lang niya sa akin ang trabaho ni Huling Air. Liu Group. Nakayuko si Liu Ruyan sa mga dokumento at mahinang nagsalita, magpakuha ng kape. Ito ang unang pagkakataon ni Chen Hansheng na personal na magtimpla ng kape para kay Liu Ruyan.
Siya ay parehong excited at kinakabahan. Ayon sa itinuro ko, maingat na nagtimpla ng kape. Dinala ni Secretary Chen ang kape kay Liu Ruyan. Kinuha ni Liu Ruyan ang kape. Sumipsip ng kaunti, pero pagkapasok pa lang ng kape sa bibig ay inilapag niya ito. Maling lasa. Ano ito? Si Secretary Chen, bago lang siya sa pagtimpla ng kape para sa iyo, kaya medyo kinakabahan. Kaya hindi niya nakuha ang tamang apoy. Nagkunot ang noo ni Liu Ruyan nang marinig ito. Ano? Secretary Chen. Nasaan si Shai Hao? Napatigil si Secretary Chen, umalis na si Shai Hao sa kumpanya. Ah, hindi mo ba alam? Nang marinig ito, wala pa ring pakialam si Liu Ruyan. Alam ng lahat sa industriya na mahal ko siya gaya ng buhay ko. Hindi magtatagal at babalik siya ng kusa. Sa kabilang banda, sa Changmo Company. Abala ako sa aking trabaho hanggang bandang alas 5 ng hapon. Lumapit ako sa kasamahan kong si Suyukuan. Natapos ko na ang karamihan sa mga gawaing ito. Tingnan mo kung may problema. Tiningnan ni Suyukuan ang ipinadala ko. Noong una ay walang maintindihan, ngunit makalipas ang 3 minuto, siya ay hindi makapaniwalang namulat ang mga mata. Ikaw ba mismo ang gumawa ng lahat ng ito? Alamin mo na ito ay trabaho ng 9 o 10 araw para kay Hulinger. Sa huli, hindi lang 1 araw ang inabot ko para matapos, sumulat pa ako ng maraming bagong ideya na hindi niya naisip dati. Nang marinig ito ng iba, sunod-sunod silang lumapit. Matapos malaman ang buong pangyayari, lahat ay namangha. Nang makabalik sa katinuan, si Suyukuan ay may mukhang hindi makapaniwala. Talaga bang nag-aaral ka ng masteral? Nag-alinlangan ako at sinabi ang totoo, hindi ako nag-aaral ng masteral. Lalo pang nagulat ang ilan. Sila na maraming doktorado at masteral, basta na lang natalo ng isang undergraduate. Pagkatapos makipag-usap sa kanila sandali at tumulong sa ilan sa kanilang mga problema sa trabaho, umalis ako ng kumpanya malapit na sa alas 7. Paglabas ko ng opisina, nakita ko si Yongxin na nakatayo sa pintuan. Unang araw mo pa lang sa trabaho, formal ka nang tinanggap ng lahat. Hindi ka nagkakamali, sabi niya. Tumawa rin ako at tumingin sa kanya. Salamat rin sa iyo. Paano kung imbitahan kita sa hapunan? Siyempre naman. Kung hindi, bakit mo akala naghihintay ako rito? Makalipas ang mahigit 20 minuto, nakarating sila sa restoran. Noong umaakyat ako ng hagdan, may isang bata na tumakbo papalapit. Upang umiwas, umatras ako at natapilok. Noong muntik na akong mahulog, inabot ako ni Yongxi at pinatatag ang aking katawan. Napabuntong hininga ako at magpapasalamat sana nang makita ko sa di kalayuan sina Liu Ruyan at Licia. Nakita rin nila ako. Ngunit hindi ko sila pinansin at sumama kay Yongxi paakyat. Nang makita ang aking reaksyon, si Licia ay hindi makapaniwala. Iyan ang asawa mo, tama ba? Ito ba ang bagong paraan ng pagsubaybay na naisip niya para magselos ka? Hindi sumagot si Liu Ruyan, mahinahong nagsabi ng tara na. Pagdating nila sa pribadong silid, naroon na sina Shikin at Wanwan. Tinanong ni Shikin kung bakit sila masayang tumatawa. Wala lang, sagot nila. Nakasalubong lang namin ang isang nakakatuwang tao. Pagkatapos kumain, umuwi sina Liu Ruyan at Wanwan. Pagbaba ng sasakyan, masayang tumakbo si Wanwan paakyat. Habang tumatakbo, sumisigaw siya ng tatay. Narinig ito ni Cha Liu at lumabas mula sa kusina. Hindi pa umuuwi ang Ginoo, sabi niya. Biglang nalungkot si Wanwan at malungkot na umakyat mag-isa. Kinaumagahan, nagising si Wanwan. Akala niya makakain niya ang almusal na inihanda ko, ngunit hindi niya nakita si tatay. Mama, nasaan na ba si tatay? Siyempre hindi alam ni Liu Ruyan. Kung gusto mong malaman, tawagan mo siya. Pag-uwi ko gabi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula kay Wanwan. Tatay, kailan ka uwi? Gusto ko kumain ng sweet and sour ribs na luto mo. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta. Pinunasan ko ang aking noo at sasabihin sana na tumanggi, ngunit nagsalita muli si Wanwan. Si Mama ay nagbiyahe ngayon para sa trabaho. Naiinip ako. Tatay, bumalik ka na. Napako ang aking tingin. Si Liu Ruyan ay nagbiyahe. 2 araw akong mananatili doon. Noong Biyernes, tumawag ang lola at sinabing umuwi ako para kumain, kaya dinala ko si Wanwan pabalik sa bahay ng Shai. Kinabukasan, paggising ko para tawagin si Wanwan, gising na siya at naghugas sa banyo. Inayos ko ang mga pajama na kanyang hinubad. Biglang tumunog ang tablet ni Wanwan. Isang mensahe mula kay Shikin, niyaya siyang kumain ng hapunan. Sulyap ko lang ito at ibinalik ang tingin. Kinuha ko ang mga pajama ni Wanwan at inilagay sa labahan. Pagbalik ko, hawak na ni Wanwan ang tablet. Nang makita ako, inilayo niya ito. Para hindi ko makita ang usapan nila ni Shikin sa tablet. Hindi ko rin siya pinansin. Luto na ang dumplings, bumaba na tayo para mag-almusal. Masayang tumalon si Wanwan mula sa kama. Yehey, matagal na akong hindi kumakain ng dumplings na niluto ni tatay. Habang kumakain, masayang nagtanong ang lola,
Ano ang gusto mong kainin mamayang gabi, Wanwan? Ipagluluto kita. Alam ni Wanwan na hindi rin gusto ng lola ang mga gulo. Kaya pumikit siya at nag-isip, Lola, uuwi si nanay ngayong gabi. Gusto kong kumain sa bahay. Medyo nalungkot ang lola, pero nitong 2 taon, sobrang likot ni Wanwan kay Liu Ruyan. Nang marinig ito, hindi na siya nag-isip pa. Alam kong nagsisinungaling siya, pero hindi ko siya pinansin. Nagdagdag ako ng pagkain para sa lola. Okay lang, mananatili ako para samahan ka. Noong una, nag-aalala si Wanwan kung paano ako iiwan para makipagkita kay Shikin. Ngayong narinig niya ito, bumuntong hininga siya. Nang umalis si Wanwan, nakipag-ugnayan ako sa kasambahay ni Liu Ruyan para ipasundo siya. Hindi ko siya personal na hinatid. Sa sumunod na 2 araw, malamang na naglalaro lang si Wanwan kasama si Shikin. Wala akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Hanggang sa dumating ang Lunes ng gabi, nagkita kami ni Icheng para kumain. Halos tapos na kami nang pumunta ako sa banyo at doon ko nakita si Xia Orongyu. Nagpanggap akong hindi siya nakita at dumiretso. Pero tumigil si Xia Orongyu at tumingin sa akin. Paglabas ko ng banyo, nakatayo pa rin si Xia Orongyu sa dati niyang lugar. Nang makita ako, lumingon siya at tumingin. Dito ka kumain? Malamig kong sagot habang nakatingin sa kanya. Akala mo ba sinusundan kita? Tumigil si Xia Orongyu sa pagsasalita. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. At ayoko ring malaman. Pagkasabi ko, umalis na ako. Paglabas ng hotel, gusto ni Icheng na bumili ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ina. Kaya sumama ako sa kanya sa isang tindahan ng alahas. Pagtingin ko sa isang set ng jade necklace, biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang lalaki ang lumapit sa akin. Xiao Hao, pumunta ka rin ba para umorder ng alahas? Tiningnan ko siya at hindi sumagot. Dahil sa malamig kong pagtanggap, nalungkot si Shi Lihai. Alam kong nagkamali ako noon, pero alam mo namang nasa puso kita. Napatawa na lang ako. Talagang nasa puso mo ako, kaya hinayaan mong lumapit si Shikin sa aking asawa. Paano iyon maituturing na wala ako sa iyong puso? Si Shi Lihai ay hindi tumingin sa akin. Xiao Hao, naiintindihan ng tatay ang iyong nararamdaman. Ngunit si Xiao King at si Ruyan ay tunay na nagmamahalan. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Bakit kailangan mo pa? Tama, hindi mapipilit ang pag-ibig. Kaya naman ang iyong pagkakasala noong mga nakaraang taon ay natural lamang. Ngayon siya ay katulad ng kanyang ina. Tapat at hayagang naging kerida, di ba? Agad na nagdilim ang mukha ni Shi Lihai. Kailan ka naging ganito karadikal? Ako ba ang radikal? Kung ako ay agad na makipagdiborsyo kay Liu Ruyan. At pabayaan si Shiking, hindi na iyon radikal, di ba? Pumasok si Xiang Rufang at Sun Liao. Ano ang nangyari, Shi Lihai? Si Xiang Rufang ang unang nakakita sa akin. Hindi ba ito si Xiao Hao? Matagal na tayong hindi nagkita, lalo kang gumwapo. Tumingin si Shi Lihai kay Xiang Rufang. Ate, bakit kayo nandito? Dahil matagal ka nang hindi umuwi, tiyuhin. Nagpunta kami upang tingnan ka. Nakita ni Sun Liao ang kahon na binuksan ng may-ari ng tindahan at sadyang malakas na nagsalita habang nakatingin sa akin. Tiyuhin, ito ba ang regalo mo para sa inyong anibersaryo? Napakaganda. Doon, narinig na ni Cheng ang lahat at naunawaan na ang pagkakakilanlan ni Shi Lihai at ng tatlong iyon. Isang grupo ng mga hamak, bulong niya, pagkatapos ay hinila ako at tumalikod. Ngunit tinawag ako ni Shi Lihai. Xiao Hao, ikaw at si Xiao King ay magkapatid, magkamag-anak. Tulad ng nangyari sa tiyang mo. Sana ay hindi na ito maulit. Muntik na akong matawa sa galit. Sinasadya mo ba akong saktan? Napabuntong hininga si Shi Lihai. Si Xiao King ay isang henyo sa larangan ng Laiki. Pumasok siya sa tiyang mo dahil may mahalagang gagawin. Sa susunod, pakitigilan mo na ang iyong tampo. Huwag mo nang puntiryahin si Xiao King. Tiningnan ko siya at wala akong nakitang init sa kanyang mga mata. Sapat na ba? Kapag tapos ka na, pwede ka nang umalis? Nakita ni Shi Lihai na matigas ako at nadismaya. Umalis na tayo, sabi niya, at kinuha ang kanyang in-order na regalo bago tumalikod. Nag-aalala si Icheng sa akin, ngunit umiling ako at sinabing okay lang ako. Mula nang hiwalayan ni Shi Lihai ang aking ina. Sa aking puso, hindi na siya ang aking ama. Pero parang may sumampal sa akin ng kasuklaman. Pumunta kami sa paradahan. Bago sumakay, tumunog ang aking telepono, si Liu Ruyan ang tumatawag. Huminto ako ng 2 o 3 segundo bago sinagot. Inanyayahan tayo ni Lola bukas sa Hot Spring Resort. Umuwi ka mamaya, susunduin kita at si Wanwan. Hindi na, magmaneho na lang ako mula sa opisina. Pero si Wanwan sa kabilang linya ay nagmamaktol. Tatay, sasama ka ba sa akin? Napakalayo ng Hot Spring Resort, nakakainis mag-isa sa bayahe. Huminto ako at sa wakas ay hindi na tumanggi. Sa gabi, umuwi ako ng eksakto sa oras mula sa trabaho.
Si Wanwan ay nasa kotse na naghihintay, ngunit wala pa si Liu Ruyan. Mahigit 20 minuto kaming naghintay, wala pa rin siya. Tumakbo ang katiwala at sinabing may gagawin daw ang ginang at hindi makakauwi agad. Sinabi niya na kayo na lang ni Miss Wanwan ang mauna sa Hot Spring Resort, darating siya mamaya. Wala naman akong pakialam. Tumango ako at nagmaneho. Sabi ni Liu Ruyan darating siya mamaya, ngunit hindi siya nagpakita buong gabi. Nagalit si Lola at si Wanwan. Pero ako ay parang walang nangyari, mahinahon na nagtimpla ng tsaa para kay Lola. Masama ang loob ni Lola, kaya maaga siyang natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, pagkagising ko, wala ang katabi ko. Wala si Wanwan at si Lola. Nang magtanong ako, nalaman kong nilagnat si Lola dahil sa hangin kagabi. Sumakit ang ulo niya ng hating gabi. Bago ako magising, umuwi na siya sa lumang bahay dahil ayaw niyang gambalain ako. Hindi rin agad ipinaalam sa akin ni Lola. Inipon ni Wanwan na magsawa sa lugar na ito. Kaya maaga siyang umalis kasama ang kasama para maglaro sa ibang lugar. Kahit sabihing nagsawa si Wanwan. Kaya naman niyang maghintay hanggang magising ako at isama ko siya. Ang pag-alis niya ng palihim ay malamang hindi dahil ayaw niya akong gisingin. Kundi may balita siya mula kay Liu Ruyan, pupunta siya roon para makipagkita kina Liu Ruyan at Shiking. Ngunit hindi ko rin iyon pinansin. Masaya akong mag-isa. Mas marami akong oras para gawin ang aking mga bagay. Dumating ang linggo ng hapon at naisip kong kumain muna ng hapunan bago umuwi. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Lola Liu. Xiao Hao, kaninang umaga tinawagan ko si Liu Yan para utusan siyang sunduin ka sa Hot Spring Resort ngayong gabi. Nakipag-ugnayan ba siya sa iyo? Siyempre, hindi. Hindi lang siya. Hindi rin nagparamdam si Wanwan matapos umalis kahapon. Pero kung sasabihin ko ito, magiging pabigat lang. Kaya mahinahon kong sinabing. Nakinig si Lola Liu sa aking sinabi.